sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Kampo ni Pinoy IBF Light Flyweight contender Milan Melindo. Ikinakasana ang ihahaing protesta sa resulta ng title challenge kontra Mexican champion Javier Mendoza. Barangco Energy point guard RR Garcia nahirang a press corps player of the week. DLDT Home Ultera Fast Hitters kampiyon sa Open Conference ng 12 Shakey's V-League. National long jumper Catherine Santos tiwalang makakasungkit ng medalya sa Singapore Southeast Asian Games. All-star forward Kevin Love nangakong mananatili sa roster ng Cleveland Cavaliers sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Hometown favorite Joe Wilfried Chonga pasok na sa quarterfinals ng French Tennis Open. Australian parbuster Stephen Bowditch runaway winner sa Byron Nelson Golf Championship. Spanish climber Alberto Contador tumopo ng ikalawang titulo sa Giro d'Italia cycling race. Gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, ikinakasana ng kampo ni Pinoy IBF Light Flyweight contender Milan El Metodico Melindo ang ihahaing protesta sa resulta ng title challenge kontra Mexican champion Javier Mendoza. Ito ay dahil hindi nagustuhan ng mga handlers ni Melindo ang desisyon ng referee na itigil ang laban sa 6th round matapos na aksidenteng ma-headbutt di umano ng Pinoy challenger si Mendoza. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 18. Pinaplanong iprotesta ng kampo ni Milan Melindo ang kontrobersyal na resulta ng title challenge kontra Mexican IBF Light Flyweight champion Javier Mendoza kahapon. Ayon kay trainer Edito Villamor, hindi nila tanggap ang desisyon ng referee na itigil ang laban sa 6th round matapos na magkaroon ng cut sa kaliwang mata si Mendoza. Kwento ni Villamor, solidong suntok ang pinatama ni Melindo na naging dahilan para magtamo ng sugat sa mata si Mendoza. Pero diniklara ng referee at match officials na ang nagdulot ng sugat kay Mendoza, kaya't dinaan sa scorecards ang resulta ng laban. Dito ay pare-parehong binigay ng 3 judges ang panalo para kay Mendoza, dahilan para mapanatili ng Mexicano ang kanyang titulo sa harap ng kanyang home fans. So the referee stopped without ruling as an accidental headbutt. Kasi nakita ng stop niya. Hindi siya nag-roll as an accidental headbutt. So, sa tingin namin, it's a legal punch. Kasi nag-roll ng accidental headbutt. Paniwala pa ni Villamor, sa opening round pa lamang ay nasaktan na ni Melindo si Mendoza sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga body shots at mula dito ay tila umaarte na lamang umano ang Mexican champion sa tuwing tinatamaan ng suntok sa katawan. Kasi din, natamaan siya sa katawan. Sa katawan, talagang sakit. Nag-ano siya. Parang pain talaga. Hindi na siya nag-react. Matama nito na siya siya parang acting na ginawa. Pero hindi naman, kahit basahin mo, kahit i-check mo ang yung mga write-up ng mga Mexican, wala talaga. It's a legal blows ang some, but may some, pero ang iba, it's a legal blows talaga. Sa ngayon ay ng kampo ni Melindo ang pagsasampa ng reklamo sa IBF. Kasi si Sir Mike at si Sir Al, yan ang plano na pag-file na po. Kasi may ebidensya kami sa YouTube. Ito ang ikataon na nabigo si Melindo sa kanyang pagtatangka na maging world champion. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918.
Basketball. Kapwa nagrehistro ng panalo sa elimination round ng PBA Governors Cup kahapon, ang Barako Bull Energy at San Miguel Beermen. Unang dinomina ng Barako Bull ang Rain or Shine Elasto Painters bago nilampaso ng San Miguel ang crowd favorite Barangay Ginebra. May report si Haji Caaminio. Patuloy ang pananalasa ng San Miguel Beermen sa elimination phase ng PBA Governors Cup. Kagabi ay naglista ng 5 magkakadikit na panalo ang Leo Ball Club matapos na tambakan nila ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel 100-85. Si Phil American point guard Chris Ross ang namuno sa atake ng Beermen sa kanyang near triple-double performance na 19 points, 9 rebounds at 9 assists, habang game-high 27 markers at 13 boards naman ang naiambag para sa team ni Import Arizona Reed. They're motivated there, especially because of the crowd. And it's not only motivated them because of the crowd, because we have an embarrassing second conference, and then they want to redeem our team because everything has to do well. That's why I told them now we have to work hard and umaasa. Hindi nakatulong sa Ginebra ang pagbabalik ni top center Greg Slaughter na nag-contribute lamang ng 6 points at 6 rebounds. Samantala sa unang laro, nagbalik na sa winning ways ang Barako Bull Energy matapos na dominahin nila ang Rain or Shine Elasto Painters 112-103. Monster numbers na 32 points at 25 rebounds ang nairehistro para sa Barako Bull ni Import Liam McMorrow. Yes, yun nga. Dito sa pangalawang segment ng eliminations. And again, we give them a break tomorrow and hopefully on Tuesday, we will be ready to focus on the next task, and that is global. Sa ngayon ay hawak ng Barako Bull ang solo leadership sa season-ending tournament sa kanilang 5-1 win-loss card. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isa pang manlalaro ng Barako Bull Energy ang pinangalanan bilang PBA Press Corps Player of siya ay si point guard R.R. Garcia na pumukol ng career-high 26 points sa panalo kontra Rain or Shine Elasto Painters kahapon. Ayon kay head coach Coy Banal, hindi niya minamadali ang maturity process ni Garcia kaya hinahayaan niya muna sina Paulo Hubalde, Chico Lanete at Willie Wilson na magsilbing mentor ng 5'9" dribbler. Pero matapos ay pasok niya sa matchup kontra Rain or Shine ay naglaro ng parang veterano si Garcia kaya't nailista ng Barako Bull ang franchise best start ng 5 wins and 1 loss. Tinalo ni Garcia sa labanan para si San Miguel Beer point guard Chris Ross. Si Garcia ang ika-4 na miyembro ng Barako Bull na ginawa ng Player of the Week Award ng PBA Scribes sa unang 4 na linggo ng season-ending tournament. Ang unang 3 ay sina JC Intal, Dylan Ababu at Joseph Yo. Lipat tayo sa women's volleyball. Napasakamay ng PLDT Home Ultera Fast Hitters ang titulo ng Open Conference ng 12 Shakey's V-League. Ito ay matapos sa maungusan nila ang Philippine Army Lady Troopers 25-22, 18-25, 24 28-26 at 15-13 sa winner-take-all Game 3 sa finals kahapon. Pinamunuan ni star spiker Eliza Valdez ang atake ng PLDT sa kanyang game-high 29 points. Ang 25 dito ay mula sa spikes. Hindi naman nagpahuli si star blocker Jaja Santiago na tumikada ng 17 markers para mahirang na finals MVP. Mula sa score na 13-all sa 5th and deciding set ay umiscore si Suzanne Roses mula sa isang quick set-off para ibigay sa PLDT ang isang puntos na bentahe. Bago isinelyo ni Santiago ang panalo para sa Roger Gorayab-mentored team. Magitan ng isang tip-in sa kanilang unang match point at ito ay kauna-unahang V-League title para sa PLDT Home Ultera franchise. Punta naman tayo sa men's volleyball. Napalapit ng isang hakbang patungo sa titulo ng Open Conference ng inaugural Spikers Turf ang PLDT Home Ultera Fast Hitters. Ito'y matapos na dumanay nila ang Cagayan Valley Rising Suns 25-22, 21-25, 25-23 at 25-12 sa opener ng Best of 3 Championship Series kahapon. 4 na players ng PLDT ang
figures at ito sa pangunan ni Mark Alfafara na humato ng game high 18 points. Nakakuha ng bentahe ang ultra-fast hitter sa spikes 56-52, gayon din sa blocking department 9-7. Bukod pa dito, nag-range rin ng PLDT ng 23 excellent digs kumpara sa 11 lamang ng Cagayan Valley. Bukas itatangkay ng PLDT na maisubi ang kampyonato ng Spikers Turf sa pagsikat ng Game 2 sa San Juan Arena ganap na alas 4 ng hapon. Kuminang ng gusto ang Team Japan sa World Tour Philippine Table Tennis Open nitong weekend. 3 titulo ang nasungkit ng mga Japanese paddlers sa 5-day meet. Narito ang report ni Ms. Arian Malyares. Dinumina ng mga Japanese racket wielders ang katatapos na ITTF World Tour Philippine Table Tennis Open sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa Olongapo City. Pinagreinahan ni World No. 5 Kasumi Ishikawa ang women's singles matapos na daigin niya si 8th rank Ai Fukuhara 7-11, 11-8, 11-8, 9-11, 11-5 at 11-8 sa isang all-Japanese finals. Naman ni 57th ranked Yuya Oshima si South Korean rival Jung Yong-sik 11-5, 11-7, 12-10 at 11-9 sa finals ng men's singles. Kinopo ni Ronin Ryuzaki ang titulo ng Under-21 men's singles habang nangibabaw naman si Hitomi Sato sa Under-21 women's singles. Ang iba pang mga winners sa Philippine Open ay ang Belgian tandem ni Robin DeVos at Cedric Meiting sa men's doubles at ang Hong Kong duo ni Li Ho-ching at Zhu Chengzhu sa women's doubles. 世界選手権が終わって初めての試合だったので、たくさん練習をして調整をして。 This is the first match tournament after the World Championships, so I did a lot of training and prepared for this. 準決勝はすごく苦しい試合になったので、決勝戦はノンプレッシャーで戦うことができました。For the semi-final, it was a very, very tough match, but for the final, I had no pressure. サーブがとても良かったので、それを中心に相手を崩すのが良かったです。I think my services were very, very effective, so I used my service for making up my game. ですね。ですね。はい。Well, he experienced a similar circumstances many times, and so this time he was not nervous at all, but he just wanted to do his best, and the result was the victory. 自分カットなので、慣れると結構もあるんですけど、その分戦い方工夫して逆にいい経験ができてると思う。Yes, my opponent knows how I play, so it's the same for both of them. So it is a bit difficult to play, but through the games I've got experience, and I also know how to play against them. So it is not that difficult. Tournament we had maybe 3-4 weeks very hard practice with very good sparrings and in different countries, so we were prepared for different styles. So yeah, it was very necessary because there are not so many European players here, but more Asia and other kinds of types. So yeah, this preparation was really important. Yeah, we know that this tournament was really important for us to qualify for quarterfinals, so we really needed to prepare really good. Samantala, nangako naman si Table Tennis Association of the Philippines President ESMA na ipagpapatuloy ang pag-oorganisa ng mga dekalibreng torneo sa bansa upang mabigyan ng karagdagang exposure ang mga national paddlers tulad ni Richard Gonzalez, Rodel Valle, Ryan Hakolo, Ian Lariba at Sandrina Balatbat. Positive naman ang mga lalo na sa improvement namin this year. Nakikita natin na yung mga Japanese is very disciplined po sila. Nakikita namin na
bawat stretching pa lang nila halos umabot ng mga more than 1 hour. Nakafocus talaga sila sa every points na which kailangan ma-adapt ng kapwa nating Pilipino to enable to maabot yung level nila. Ang susunod na dadayuhin ng ITTF World Tour ay ang Australia. Para sa PTV Sports, Arjen Magyari, Telebisyon ng Bayan. Podium finish at slot para sa Rio Olympics. Pinupuntirya ni national long jumper Catherine Santos sa Singapore Southeast Asian Games. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Nangako ang Alaska Aces na ibubuhos ang lahat sa laban kontra NLEX Road Warriors bukas. Ito'y upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na makapagsubi ng twice-to-beat incentive sa playoffs ng season-ending PBA Governors Cup. May report si Haji Caaminio. Walang balak na mag-relax ang Alaska Aces sa matchup kontra NLEX Road Warriors bukas. Ito'y kahit pa nasa solo second spot sila sa standings ng PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach na hindi magiging madali ang enkwentro kontra NLEX, lalo pat malakas ang import ng kalaban na si Kwame Alexander. Ang akin, we really have to make them work to make tough shots. With a team like them, they just have too many weapons. Ganda nang nilalaro pa ni Asi pa rin parang fountain of youth talagang iniinom niya araw-araw Tapos si Alexander, isa mga pinaka-hype pa ng import natin ngayon. Malakas ang katawan. Tapos may mid-range din yan. I really think that NLEX is a 1-4 team. I think they're a better team than that. Tapos kwento ko kay Coach Boyet. At siyempre, veteran team na ito Naniniwala rin si Compton na kinakailangan pa nilang magtrabaho ng husto para matiyak na mapapasa kamay nila ang twice-to-beat incentive sa playoffs ng season-ending tournament. 4-1 with the level of competition in the PBA right now, there's no guarantee for us about anything. About making the playoffs, about getting a top 4 spot, wala talagang guarantee. Ang ibig sabihin lang yan, we've won some close games early, which I'm glad about. But, in the PBA, a lot of times it's how you're at the end of the conference. Ang showdown ng Alaska at NLEX ay gaganapin sa Mall of Asia Arena bukas ng alas 4:15 ng hapon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pinuri naman ni Global Fourth Batang Pierre Big Man Dog Kramer ang ipinapamalas na maturity ng kanyang koponan sa PBA Governors Cup. Nagbabalik si Haji Caaminio. Walang mapagsidlan ng tuwa si Global Fourth Batang Pierre power forward Doug Kramer sa kanilang performance ngayon sa PBA Governors Cup. Noong Biyernes ay naungusan ng Global Fourth ang Talk and Texters 123-120 upang umakyat sila sa solo fourth spot sa standings sa record na 4 wins and 2 losses. Ayon kay Kramer, talagang kahanga-hanga ang maturity na ipinapakita ng kanyang mga teammates pagdating sa close games. Well, kita naman natin na first thing is we can close out games. We played against Pure Food. We were able to beat them in a close game. Tapos Talk and Text, we were able to hold the lead. I guess that speaks a lot of yung maturity ng team, di ba? Kahit na bagong pasok kami nila Billy dito ng mga veterano. Pero madami pang kailangan as a team. And so far, I think this is the start of this that the Global Fourth team has reached. Gayunpaman, aminado si Kramer na kailangan pa nilang paigtingin ang kanilang depensa upang mas lumakas ang kanilang tsansa na makasungkit ng twice-to-beat incentive sa playoffs. Really good, but we have a target of making the playoffs and hopefully sana tuloy-tuloy yung mga panalo, diba, para ma-secure namin yung top 2 or top 4, diba? I think 3 games, puro 120 points yung gine-give up namin. So, I think every night won't be a good offense. So,
hindi kami pwede masyado umasa sa offense. We need to start playing really good defense and limit opponents. So, dapat nga, between 90 to 100 points lang para just in case hindi pumasa sa mga tira, diba? Through defense, we can win our game. Ang susunod na makakatapat ng Global Port ay ang Barangay Ginebra San Miguel sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Kumpiyansa naman si national long jumper Catherine Santos na makakapag-uwi siya ng medalya para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. Tapos ang kanyang medal-less campaign sa nakalipang sa edisyon ng SEA Games sa Myanmar noong 2013. Narito report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Podium finish at slot para sa Rio Olympic Games ang inaasinta ni veteran internationalist Catherine Santos sa kanyang nalalapit na kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Ang 24-year-old jumper ay magsasagawa ng ikatlong appearance sa SEA Games kung saan nakapagbulsa siya ng bronze medal noong 2011 Indonesian meet bago siya dumanas ng medal-less campaign noong 2013 Myanmar Games. Ayon kay Santos, sa tingin niya ay sapat na ang personal best na kanyang naitala sa Singapore Open noong isang buwan upang makapag-uwi siya ng medalya para sa bansa sa 28th edition ng SEA Games. Nakuha ko po yung best jump ko last month sa Singapore. It is pre-SEA Games po kung tawagin. 6.40 meters po, which is like yung gold medalist last SEA Games. Samantala, tiwala naman si Santos na maaabot niya ang Olympic qualifying standard na 6.70 meters dahil na rin sa mabigat na training daanan sa ilalim ng patnubay ni Filipino-American coach Jerry Cablayan. Kung talagang nabantayan po ako this year po, lumapit po ang isang film coach sa akin na based sa US, and then tinanong niya ako if willing ako mag-training abroad, and I said, of course, it's an opportunity, and I grabbed it. Si Santos at ang iba pang miyembro ng Philippine Athletics team ay nakatakdang lumipad patungong Singapore sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Samantala, podium finish rin ang Philippine water ski team sa Singapore SEA Games. Pero kahit pa batid nila na mabigat na hamon ang kanilang kakaharapin sa 28th edition ng Biennial Regional Meet. May report si Ms. Arian Malyare. Bagamat aminadong mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa Singapore SEA Games, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Philippine water ski team. Ayon kay Wakeboarding and Water Ski Association of the Philippines President G.V. Borromeo, naglatag sila ng maayos sa training program para sa Freeman National Team. Kaya tiwala siya na makakaya nilang humugot ang medalya sa Biennial Regional Games. Because two boys in the men's individual division are very strong. Si Mark Griffin is based in Singapore, so he's very acclimatized already. Kabisado yung conditions doon. He knows the competition well. He's been practicing intensely for the last 4 months. And then Jeloli now, one of the younger boys in the team, has been also practicing in Singapore. We sent him there for training. The girls division, although Mikey's new to the team, the advantage is that she rides a lot. Rides probably more than the girls in Singapore. Samantala, nangako naman si National Wakeboarder Mikey Salga na gagawin ng lahat para makapagpamala siya ng impresibong performance sa Singapore showbiz. Excited po. What do you think your edge or if any advantage that you have that you will really showcase in this Biennial Games? My spin swing. Kasama ni Salga na babandera para sa bansa sa SEA Games ang dalawang teammates na Linaw at Mark Anthony Griffin. Para sa PTV, Arjen Malyare, Telebisyon ng Bayan. All-Star forward Kevin Love nangakong mananatili sa roster ng Cleveland Cavaliers sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Nagbigay ng sariling opinyon NBA analyst Henry Liao hinggil sa maaari maibahagi ng mga reserve players ng Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. May report si Haji Caaminio. Naniniwala si long-time NBA analyst Henry Liao na may bentahe ang Golden State Warriors kontra Cleveland Cavaliers sa bench scoring. Ito'y dahil dati nang napabilang sa NBA All-Stars ang karamihan sa second stringers ng Steve Kerr mentored team. If you look on paper, mas malakas talaga ang Warriors sa bench, no? So yung 9 players ng Warriors, nagamit sila, no? You have Leandro Barbosa, then you have sabihin na natin other players na will step up, Andre Iguodala. So this David, itong si David Lee, all of Iguodala and David Lee are even all-stars, no? Pero hindi naman ani Liao magpapahuli ang mga role players ng Cavaliers tulad din na shooting guard Mike Miller at wingman James Jones na pareho ng may championship experience. 14-man roster, walo lang ginangamit si Kevin Love. Yung 5 nasa bench, no? 4 na championship veterans, pero hindi talaga only player na nasa off the bench for the Cavaliers na naglalaro talaga. Solid minutes is James Jones, no? But again, sabi nga natin they are there for a purpose. Maybe pag kisang sila nito and gritty, hindi na natin foul trouble yung starting center mo o power forward. You have this pick or guard position, you have all these players na alam na natin na been there and done that, no? Sa darating na Biyernes ay i-host ng Warriors ang Cavaliers sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Championship Series. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report, Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nangako si All-Star forward Kevin Love na mananatili sa roster ng Cleveland Cavaliers sa susunod na season ng National Basketball Association or NBA. Ito'y kahit pa pwede siyang pumasok sa free agency sa paparating na off-season ng liga. Kasalukuyang nagre-recover si Love mula sa left shoulder injury na natamo niya sa match-up kontra Boston Celtics sa opening round ng playoffs. Pero kumpiyansa ang 6'10" slotman na magiging handa siya para sa kampanya sa susunod na season ng liga. Sa ngayon, ang Cavaliers para sa Best of 7 Championship Series kontra Golden State Warriors na bubuksan sa darating na Biyernes. Sa tennis, buhay pa ang title-bidding hometown favorite Jo-Wilfried Tsonga sa men's singles ng French Tennis Open. Kagabi ay na-upset ng 14th seeded Frenchman ang nakadwelong si 4th seed Thomas Berdych ng Czech Republic 6-3, 6-2, 6-7 at 6-3 upang umabante siya sa quarter-final round. Napag-iiwanan sa score na 1-3 sa 4th set, rumatsada si Tsonga ng 5 magkakasunod na games upang maikasa ang pakikipagsagupa kay 5th seed Kei Nishikori ng Japan. 8. Target ni Tsonga na makasungkit ng kauna-unahang Grand Slam singles title. Sa French Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinals ng women's singles si 2008 winner Ana Ivanovic ng Serbia. Ito'y matapos na patalsikin niya si 9th seed Ekaterina Makarova ng Russia 7-5, 3-6 at 6-1 kagabi. 3 beses na nakabreak si Ivanovic sa third and deciding set at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng forehand winner sa final point ng match. Ang susunod na makakabangga ni Ivanovic ay si 19th seed Elina Svitolina ng Ukraine. Golf, isang wire-to-wire victory ang nairehistro ni Steven Bowditch sa rain-delayed Byron Nelson Championship sa Irving, Texas. Kagabi pumalo ang 31-year-old Australian ng 5 under 64 sa final round upang magwagi siya ng 4 shots laban kina Americans Charlie Hoffman, Jimmy Walker at Scott Pinkney. Humataw si Bowditch ng 4 na birdies sa back 9 at isinara niya ang kanyang round sa pamagitan ng pagsalba ng par sa 18th and final hole. Nagsumite siya ng 4-day aggregate score na 18 under 259 at naibusan niya ang top prize na $1.2 million. Dalawang PGA Tour title para kay Bowditch. At sa multi-stage cycling, kumopo ng ikalawang titulo sa Giro de Italia cycling race si Spanish climber Alberto Contador. Ito ay matapos na mapanatili niya ang overall leadership sa 21st and final stage kagabi. Tinalo ni Contador ng 1 minute and 53 seconds overall si hometown rider
Fabio Aru, habang ang kapwa Spaniard na si Michael Landa naman ang kumpleto sa podium 3 minutes and 5 seconds adrift. Ang top owners ng 178km Turin to Milan race ay inangkin naman ni Belgian cyclist Iljo Keise sa hours, 18 minutes, and 37 seconds. Ito ang pampitong Grand Tour title para kay Contador. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Hi, my name is Sofia Roman, member of Perlas Filipinas. Please come support our team. You are watching PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Hi. Lady in black. Hajj. And man in stripes. And white. I'm in blue, but I'm not feeling blue. Why? I'm fine. I'm good. Waiting for dinner with my wife. Oh, I see. Basta. Hindi, kasi syempre, alam mo yung Monday kasi para sa amin, no, coming off a hectic weekend. Yes. Kasi nga, di ba, sports weekend yan eh. Monday medyo... action, yes. Actually, hindi naman talaga light kasi problema natin dito tayo, talagang ratsada tayo sa balita, eh, no? So, looking forward. Sabay. Yes. Kumusta kayo? Okay na. Okay, oo. At dami issue, Dami issue yung lumalabas ngayon. PBA, boxing, diba? Melindo, headbutt. Oo, pero tama ba yun? Shoe block. Na sinap nila sa 6th round? Kasi sinasabi, wala raw headbutt eh. So kung punch yun, dapat panalo si Melindo ng TKO. And, ang hindi ko lang gusto kasi, before I saw the fight, meron ako mga nabasa mga write-ups. Ang sinasabi nila, dirty fighter si Melindo. Nung napanood ko yung laban, may chance po kayong panoorin yung laban sa YouTube, wala ko nakitang any sign na naging dirty fighter si Milan Melindo. Not because kilala ko yung bata, o siyempre Pilipino, but to be fair and honest about it, no, na yung laban talaga, walang Pilipino, walang Meksikano. Unfair yung ginawa kay Melindo sa pag-describe ng laban. Totoo nga sa Mexico ginawa yan. May ano ba yun? Factory yun. Tapos Mexican yung kalaban niya. Mexican yung kalaban. No? Home court advantage. Oo nga. Sabi ng kampo nila, gusto nila rematch sa Pilipinas, but take a lot of time. Or wag nang gawin sa Mexico. Diba? Kung mag-rematch, wag nang gawin sa Mexico. Sa US, pwede. Sa US. O sa Macau. Hindi sa home court nilang dalawa. Sa Macau. Diba? Para mura po masahe. I can afford. Yes. Pag Las Vegas, mahal eh. Hindi ko kaya. The Vegas. Paring Manny Villaruel ang The Freeman sa Cebu. Yung Cebu paper ng Philippine Star. Magandang gabi sa'yo. Kaibigan natin, nanonood parati yan sa atin. Isa pang sports editor yan. Nakatutok sa atin. Hello po. Isa pang PBA Press for Player of the Week. Player of the Week. Congrats to R.R. Garcia of Baracabo Energy for nailing it. Congratulations kay R.R. Pero bakit? tingin ko may pera? Si MR Chris Ross. CMR. Tingin ko Chris Ross, hindi CR. Kung ikaw ang tatanungin. Kasi hindi ko na to be honest about it, hindi ko napanood yung Wednesday game. Okay. Ang napanood ko lang yung doubleheader kahapon. We're in both players si R. Garcia, he scored 26 points. Yeah, last night. Career high, 3 rebounds and 1 assist. Against Rain or Shine. Si Chris Ross, against Ginebra, 19 points, 9 rebounds, 9 assists. Near triple-double yun. Bigyan natin kay RR. Kasi mas career high, career game. Noong Wednesday, si RR, 11 minutes, 6 points, 3 rebounds, 1 assist. Nung Wednesday. Laban Barako. Kalaban San Miguel. Nanalo San Miguel over Barako. Si Chris scored 14 points, 6 rebounds, 6 assists. All-around game. All-around game for him.
Okay. Pero hindi ko napanood yung games. Sa stats ko lang nakita. Stat sheet lang. 11 minutes na naglaro si RR. So, player of the week, hindi naman player of Sunday. Of the game. Well, player of the day. Pero nevertheless, congratulations pa rin. Lumalabas 2-0 yung San Miguel in that stretch. 1-1 yung... 1-1 naman ang Barako. Barako. Okay. So, sige. RR, ano lang yung tawag doon? Yung honest opinion lang. Yes. I'm not saying... Statistics. Bawi ka sa mga... Susunod na week. Kumbaga, kung gusto mo bumaki sa akin, bawi ka sa mga susunod. RR is a potential superstar. Chris Ross, nandiyan na yan Steady na yan Pero between Chris Ross and RR, tingin ko mas may future pa si RR. Si RR Garcia, bata. So, question, ano yung naging basis nila for the, Hindi ko alam. Don't know. Player of the week. Anyway, congratulations, RR Garcia. Congratulations pa rin. Opinion ko lang yun, I'm not saying na mali or what. It's just my opinion. Okay. Papalapit na ng papalapit ang pagtatapos ng elimination phase. Yes. Ng Governor's Cup. Kasi single round robin lang yon, so napakabilis. At naku, nakakagulat yung mga nasa ilalim. Oo nga. Yun yung mga nasa ibabaw. Doon ako nagulat. Rain or Shine, Ginebra, Pure Foods, and Blackwater Elite. Naku. Okay lang yun. And Blackwater Elite. Problema ron. Anyway, so since malapit na tayo sa pagtatapos ng elimination phase, bakit hindi natin sa kanila itanong kung sino sa tingin nila yung apat na teams na malalaglag. Ibahin naman natin. So, nung mga nakaraan, tinanong natin, top 4. Ngayon, bottom 4 naman. Dati top 4, ngayon yung top on. Top on. Sino yung apat na malalalag? Kasi 12 teams, 8 po ang papasok. Correct. Sa playoffs. Yes. And 1 versus 8, 2 versus 7, 3 versus 6, 4 versus 5. 1 to 4, twice to beat. Ito na ba ang ating question? Today. Question of the day, sino sa tingin nyo ang apat na teams na malalaglag sa elimination round ng PBA Governor's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4Sports. Yan. Ito na, may mga nag-comment na. May mga nag-comment na sa ating question. Habang inaayos ko ng ating tong linya. Para may makausap tayo. Ano ko to sa akin to personal ko. Babasa mo na siguro tayo. Sige, from kay Zoku Oben, sabi niya Final Four sa Bora Cup. Bora Cup. Ayun na yung Ginebra, Star Hotshots, Rain or Shine, at Blackwater. Explain nga natin ng konti yung Bora Cup. May Bora Cup na yan, di ba? Ito yung ginagamit ng mga malilikot na isipan ng mga fans ng PBA na kasi parang walang pinagkaibahan dun sa gun ng NBA. You know, at times I watch the NBA and that's when they say gone fishing, ibig sabihin out na yung team na nangingisda na fishing. At nataon pang summer sa kanila. So parang So dito sa atin, pag sinabing bakasyon, Boracay na ang punta. Pag out na, Boracay na kayo. Kasi bakasyon na, Meron mas malikot na pag-iisip, ginawang liga yung Bora Cup. Gano'n. Nagkaroon ng fantasy. In fairness, very creative. Very creative, Halain mo. Yun ang Bora Cup. Okay. Bora Cup. Ito na, basa na. From Jigen, Pure Foods, Blackwater, Kia, and Meralco. Pure Foods, Blackwater, Kia, nasa gitna. Number 3 ata ng Kia, 4, 5. Pure Foods, Kia. Tsaka Meralco. Pure Foods, Blackwater, Kia, Meralco. Okay. Sino yun? Si Jigen Masangkay. Jigen. Okay. Wally Belen Vicuña. Blackwater, Pure Foods, Global Port, at Barangay Ginebra. Global Port? Global Port, Sinama sa bottom 4. Okay. Ako papasok yan. Sige. Global Port. Of course. Oo. Papasok ang Global. Tingin ko. Ako rin tingin. Pido Harencio mentored squad. From Eldridge Marfil Layog, sabi niya sa tingin ko po, NLEX Blackwater, yun po, pero pwede pa naman po makarecover Kaya mahirap po sabihin kasi po, competitive po PBA teams ngayon. Update lang po, totoo po ba yung papalitan ni Bo, si Blakely, at pumasa po siya sa PBA height limit. Salamat po and more power. 6'9" si 6'7", 6'8" si Denzel Bolts. Hindi siya po pwede. Yes.
Yes. 6-5 lang ang ano ngayon ang format. Yan. Napag-usapan natin yung global port. Sabi ni Doug Kramer sa atin, nakausap natin. Kailangan nila yung defense talaga kasi sa mga past few games nila, i-give up sila ng almost 120. So dapat daw yung mai-give nila sa opponent sila 90 to 100 lang. Para masabing contender na talaga sila for the playoffs. Okay. Para daw masabi magtuloy-tuloy daw yung panalo nila. Okay. Sabi ni Ronnie De La Rosa Camporaso, Pure Foods, NLEX, Rain or Shine at Barangay Ginebra ulit. Okay, teka. At ang ating pong cellphone number, kung gusto po ninyong tumawag, 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Ayan. Pwede nang tumawag. Yan. Parang gano'n Tawag na. From Nilo C. Agad, sabi gandang gabi, PTV Sports. Sa tingin ko, Rain or Shine and Lex Ginebra Pure Foods. Yan sila sa tingin ko. Pakigreet lang ako, lahat ng taga Artha, Commissary, Nilo Agad. Update po ako sa NBA things. Update sa NBA, biyernes pa ang Game 1 ng NBA Finals between the Golden State Warriors and the Cleveland Cavaliers, which will be held at the Oracle Arena in Oakland, California. The Dubs. The Dubs. Makeup ko ba't nandito? Sabi ni Kai Oben, Final Four sa Bora Cup. Ginebra, Star Hot Shots, Rain or Shine, and Blackwater. Mga benta sa takili yan, ha? Direk Boy Osoyos, magandang Direk Boy Osoyos, kumusta? Dumaan lang dito Ayos. Caller tayo. Namimiss ko naman. Caller. Sige, check na. Ito na, meron na. Yan na. Hello na. Hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Sino po? Eric Cruz po. Eric Cruz? Eric Cruz? Opo. Yes. Kumusta, Eric? Taga saan si Eric? Tagaytay po. Tagaytay po. Teka, sandali Eric? Albay? Taga saan ka ulit? One more time? Tagaytay po. Tagaytay! Wow! Okay, kaibigan natin dyan, si Congressman Bumble Tolentino. Magandang gabi sa'yo. Eric, ano yung paglilingkod namin sa'yo? Naka-press sa katabi po. Sige po. Go ahead. Kia. Blackwater. NLEX ba? Dalawang expansion, isang... Rain or Shine. Bakit mo nasabi yan, Eric? Dati ko yung mga iba ito na nakaraan. Malamya. Opo. Okay. And anong team mo, Eric? Ginebra po. Ginebra ba? Hindi mo, Ginebra, papasok ha? Opo, never say that yun. Never say that. 2-4 sila ngayon, win-loss record na is 2 Pwede pa lang maaga pa. Actually, hindi nyo nasa dulo, pwede pang bumawi. Okay, Eric, may tanong ka pa o gusto mong bumate? Ano po ba yung Asian import? Ano na? Asian import. Yung Asian import po. Ng Ginebra ba? Papaltan na po ba? Papaltan. Yes. At mamaya ata, alas 11 ng gabi, ang dating ng inyong Korean import. Sana huwag maging Korean na ba? Masaya na nag-Gangnam. Maraming Korean fans dito, basketball. Tama. Yeah. Tama. Okay, Eric? Opo. Ayos na? Ano lang po, maglalaro ko ba si Kyrie sa Friday? Sino? Si Kyrie Irving po. Kyrie Irving, kung maglalaro, I think so. Mahaba naman yung pahinga ngayon ng Golden State, tsaka ng Cleveland. Sa panig naman ng Golden State, si Thompson mukhang maglalaro din naman. So si Kyrie Irving at saka si Thompson, mukhang nagpa-progress naman yung mga injuries nila, and I think maglalaro naman sila sa Game 1. They're ready to play naman daw. Alright. At wala po ba may injury pa si Kyrie? Ano yan? Di ba po may injury? Oo, sa paa yun Pero sabi naman ni David Blatt, ready daw. Sige po, thank you. Okay, salamat. Ang lumani niya, taga-Tagaytay. Malamig ang boses kasi malamig. Isa sa mga paborito kong mainit lugar. pa rin ngayon. Oo, sa Tagaytay. Favorite ko din. Masarap mag-bike doon. Ganda doon. Oo, Tsaka tumakbo.
Para tumatakbo ko yun. Masarap din yung food doon. Bulalo. Sa palengke, sa slaughterhouse. Masarap. May red engine. Ay, nako. Okay. Ano oras ba? Meron pa? Isang caller pa. Isang caller pa. Isang caller, ha? Sige. Go. Yan. Hello. Hello. Ako hiningan. Hello po. Hello. Magandang gabi po. Ay, nako. Kami hinaan ng TV. Nag-feedback tayo, ha? Kaya po, nila ako na po. Ayan. I-mute mo na kaya para sigurado. Ayan. Okay. Ayan. So, sino po sila? Po? Sino po sila? Ramil po lang tundo. Ramil lang tundo. Ang pelikula. San sa tundo? Ramil lang tundo. Ramil. Ramil. Anong sagot mo? Meron kang sagot sa ating question of the day? Opo, global port po. Global port. Apat yun. Star Hot Shots. Rain or Shine. Sa NLEX po. NLEX. Bakit sa palagay mo yung apat na yun ang sa boto? Blackwater, pasok sa'yo? Sabi ni, Blackwater, papasok? Ano po, yung Blackwater po, yung Blackwater po. Sino yung papasok? Sino yung NLEX? NLEX papasok. Hindi, wala naman hinimura. 7th place o 6th place po. Pero alin doon sa apat na sinabi mo, yung malalaglag. Yung papalitan ulitin natin. NLEX po, NLEX ang papasok. Ayan, okay. Naku, nabot na tayo ng oras. Partner. Tanong ka pa? Sige, bate, mabilis. Bate, ano ko batiin? Binabati ko yung mga taga-bumbu tayo na presyo. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday rin, mga taga, happy birthday. Okay. Okay, salamat. Salamat po, salamat. Okay. Alright. Anong pangalan? Ramil lang tundo. Okay na? Teka, basa tayo. Isa pa. Tigisa kayo. Roman Rapido, sabi niya, sa tingin ko, Blackwater, NLEX, Rain or Shine, at Pure Foods. Sabi niya, Meg, super ganda mo ngayong gabi. Thank you. Si Dennis Petero na napahabol. Beauty Meg, Sir Haji, and Idol Dennis. Sa palagay ko po, NLEX, Blackwater, Ginebra, and Pure Foods. Pure Foods po kasi sa tingin ko, naghahabol sila sa draft dahil aging na ang mga superstars nila. Especially James Yap na lagi nang nag-i-struggle sa game. Pero may tanong pa siya kung ano daw yung sport nating tatlo. Ikaw, anong sport mo? Madalang ako maglaro. Ayun, DC. Ako, taekwondo gymnastics. Ako, Blackwater sport. Puro pabango. Mr. Duceldusi, ha? Okay, nabra tayo na oras. Blackwater sport. Nice yun, ha? Isip tayo ng iba. Sige, isip nga ako. Ano na? Maraming salamat sa Viewblends. Follow them at facebook.com/viewblends.ph. Tapos, Camper Twitch Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumag ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Fact My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Sir Mon Nunez ng News Division, maraming salamat po sa inyong panonood. At thank you very much din sa lahat ng mga nag-comment sa atin ngayong gabi sa Question of the Day. Pasensya na, hindi talaga natin lahat mababasa dahil talaga inaabot tayo ng oras. Tapos, pasalamatan ko lang din, itong si Sir Ricky Santos ng Sports Radio 918. Maraming salamat po. And of course, kay Mama, Papa, I love you, Ginger, Ate Rose Ann, De Los Santos family ng Marikina City, Pantua family ng Liano, Caloocan City, Camino family ng Tangub City, Misamis Occidental, and of course, Miss Aiza. Thank you very much. Emmanuel Manny Villaruel. Kaibigan ko yan, kumpare yan dyan sa Cebu. Ng Freeman, alright? Siyempre, kay Mr. Amis Tubang ng Amazing Playground, Mr. Ronald Dulatre, Josel de Guzman ng Globe, maraming salamat. At sa ating Sports Radio family, maraming salamat sa inyong suporta. Samantala, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.